issue, usap-usapan po ngayon sa mga social networking sites ang kaso po ni Alfredo Salmos. Siya po yung isang OFW na nabanggit ko nga kahapon lamang at sa Saudi na nakuryente at nagtamuho ng malalang sunog sa kanyang katawan. Minsan na rin po natin siyang naipanawagan dito po sa On Call noong nakaraang Pebrero. Sa hirap po ng kanyang kalagayan sa Saudi, nais niya pong makauwi sa bansa. Sa kanyang mga larawan, kitang-kita ho ang pinsala sa katawan ni Mr. Salmos na kanya pong natamo noong pang 2010. Kuryente mula naman sa 14,000 volts na breaker na nakatakda niyang kumpunihin ang naging sanhiho ng kanyang malalang sinapit. Hiling po ni Mr. Salmos, matulungan sana siya ng gobyerno o kaya naman ng mga non-government organization na makauwi na sa Pilipinas. At dati na rin po nating isinangguni ang kaso ni Ginoong Salmos sa OWA. Ano na kaya ang aksyon ng nasabing ahensya? Maki-update po tayo. Nasa linya ng telepono si Ma'am Carmelita Dinzon, ang administrator naman ng OWA. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon, Connie. Yes, ma'am. Makiki-update lang ho kami dahil alam nyo, talagang marami ho ang naantig sa sinapot po nitong si Ginoong Salmos. Ano na ho ang update natin sa kanyang pag-uwi? Oo, Connie. Magmula nung nalaman na nga namin ang nangyari kay Alfredo Salmos, nandito siya naman ng OWA doon sa Jeddah Post natin at sinusubaybayan kung ano ang kondisyon na ni Mr. Salmos. No? At as you very well know, after nung accident na yon, nadala siya sa ospital at naging comatose. Yes, and ma'am. after that, hinantay muna siya para makapag-rehab. No? Ngayon, ang ticket niya after na nasubaybayan nga ng OWA ay nag-ready na nung June 2011. Kasi nangyari yung accident mga October 2010. By June, we were ready with his ticket. Ang kaso mo, nung siya ay nakabook na at talagang inaantay na nating umuwi, lumabas doon sa immigration na meron pala siyang kaso na 10 years ago nag-abscond doon sa first employer niya. And there was another case which allegedly involved him in a vehicular accident. Nasa record ng police na merong ang kanyang auto, ang vehicle noon ay naka-register sa pangalan niya. Okay. Ma'am, alam nyo, kahapon lang po ay I was texting po sa DFA, katulad po ng nabanggit nyo, meron siyang mga kaso kaya nagkakaroon ng problema sa kanyang pag-uwi. Pero ayon po naman sa DFA, ay maaari daw na isulong yung humanitarian na rason para mapauwi po. Ano na ho ang update natin doon? Yun nga, dahil nga sa pangyayaring yon, nakikipag-usap yung ating Assistance to National ng DFA at ng OWA para tanungin nga sa pulis ano bang ang pwedeng gawin for humanitarian reason nga bakit hindi natin pwedeng i-release na doon sa kanyang mga kaso. Ano pa ba hong preba ang gusto nila, di ba? Nakikita ho natin, yes, wala hong kamag-anak doon si Mr. Salmos. Yes, so ang latest ngayon, Connie, ang sinabi nung immigration police, yung Jawasat, okay, kunin ninyo lahat ng mga documents from Mr. Salmos at dalhin ninyo dito. I think that would be tomorrow, Sabado. Okay. Dalhin dito lahat ang documents para makita namin kung sino yung employer na doon siya nag-abscond. At nung nakita nga niya yung litrato ni Mr. Salmos, na siguro naantig din ang kalooban niya at ang sabi niya, tutulungan na ma-release na from that All case. right. No? Good news po yan. Oo. Natin. And tomorrow, hopefully, pag nakita na nung Jawasat yung mga papeles, ay pagbibigyan na. Kausap ko pa lang kagabi yung ating welfare officer at ang sabi niya, tututukan niya itong kaso ni Mr. Salmos. Yes, that's really good news po para sa lahat po ng mga Pilipino na talagang naantig po sa kanyang kwento. At hopefully makauwi ho. Ano ho ang timeline natin tinitignan sa pag-uwi niya po dito sa Pilipinas, ma'am? It all depends, Connie, doon sa pag-clear sa kanya nung Jawasat, no? Immediately naman, katulad ng nasabi ko sa iyo, may ticket na yan na available. As soon as nabigyan na siya ng clearance ng Jawasat at nabigyan na siya ng exit visa, wala nang makakapag-delay pa nung pag-uwi niya.
Nako, sana nga po. At sabay-sabay ho namin ipagdadasal na sana sa lalong madaling panahon ay makauwi na ho nga ho itong si Mr. Alfredo Salmos. Sa inyo pong Ganun tulong din, din, maraming oo. salamat, ma'am. Okay, thank you, Ten. Thank you very much. At po naman si OWA Administrator Carmelita Dimzon.